Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Freddy, 29 anyos at taga Fairview, Quezon City. Isa akong lineman o yung mga nagkakabit, nagme-maintain at nag-aayos ng mga linya ng kuryente. Magsisimula ang kwento ko noong 2023 nang dumating sa buhay ko si Gemma. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng kababata ko na si Marlon. Inaya niya kasi ako sa isang inuman. Noong mga panahon na yon, ako na lang ang walang kasintahan o asawa sa barkada namin. Kaya desidido na si Marlon na hanapan ako ng makakarelasyon. Nadala na kasi ako na manligaw ng babae dahil may ilang beses na rin akong nabasted noon. Aaminin ko, mahina rin kasi ang loob ko pagdating sa mga babae. Pero nung nakilala ko si Gemma, nagbago ang lahat. Nagandahan ako sa kanya at talagang natuwa ako na kausap siya. Sa katunayan, mabilis kaming nakampante sa isa't isa. At mula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Uy, Freddy! Diyan ka lang pala. Kanina pa ako nag-iikot dito sa fast food eh. Ano bang ginagawa mo dyan sa sulok? Tsaka bakit dito ka pumwesto? Di tuloy agad kita nakita. Kasi mas tahimik dito saka hindi masyadong matao. Ayoko dun sa bandang counter, maraming tao dun. Nick, ikaw talaga. Maganda nga doon kasi malamig tsaka mas malapit pag kukunin na natin yung order natin. Sige. O ayun no, may bakante pa doon. Tara, dali doon na lang tayo. Sige. Sa susunod, huwag ka na pupwesto sa mga sulok ha. Nahihirapan na nga akong makita ka eh. Pangit pa yung inupuan mo. Pasensya na ha. Okay na yun. Ay, umorder ka na ba? Naku, hindi pa eh. Hindi pa? Ibig sabihin umupo ka lang doon ng 15 minutos habang hinihintay ako? Oo, dapat ba umorder na ako? Hindi ko naman alam kung ano ang o-orderin sa'yo. Ay, sana tinanong mo. Nauna-una ka rito tapos... Pwede naman akong umorder kung gusto mo. Ay nako, mamaya na lang. Unahin na muna natin yung dahilan kung bakit ako nakipagkita sa'yo. May mahalaga pala muna akong sasabihin. Ano yun? Di ba may nangyari sa atin nung nakaraang buwan? Di ba? Oo. Ano kasi, Freddy, buntis ako. Ha? Buntis ako. Buntis ka? Oo nga. Pingi ka ba? Hindi ako dinatnan eh. Madalas akong nasusuka sa umaga, nahihilo, at nung una, nagtaka pa ako. Tapos, ayun, naalala ko yung nangyari sa atin. Doon na ako nagdesisyon na mag-PT. Confirmed. Positive. Nabuntis mo nga ako kaya agad ako nakipagkita sa'yo. Teka, hindi ba masyado namang mabilis ang mga pangyayari? Ha? Anong masyadong mabilis? Di ka yata nakikinig sa science teacher mo nung nag-aaral ka eh. Walang mabilis dito. Sakto lang lahat sa timeline. Tsaka, ikaw lang naman yung nakasiping ko eh. Huwag mo sabihin pinagdududahan mo ko ha.
Ano bang klaseng babaeng tingin mo sa akin? Uy, Freddy, di porket sumiping ako sa'yo lagi ko tong ginagawa sa ibang lalaki Wala naman akong masamang iniisip tungkol sa'yo, Gemma. Dapat lang no. Lakas naman ang loob mong insultuhin ako samantalang ako na nga tong dehado. Anong gusto mong gawin dito sa pinagbubuntis ko? Anong plano mo? Gemma, ang totoo, hindi ko alam eh. Hindi ko pa masyadong napoproseso yung nangyayari. Ano ba naman yan, Freddy? Dapat meron ka ng plano sa amin na magiging anak mo. Kasi kung akong tatanungin mo, meron na ako naiisip na gawin dito. Ano naman yun? Ano pa nga ba? Di palalaglag ko. Huy, Gemma, huwag kang magsalita ng ganyan. Tsaka hinaan mo boses mo, baka may makarinig sa'yo. Aba, kung ayaw mong tagapin tong dinadala ko, mabuti pang ipalaglag ko na lang to. Bakit mo naman gagawin yun? Hindi ka ba natatakot? Kasi katawan ko to. Karapatan kong gawin ko anong gusto ko. At ayoko mag-alaga ng bata mag-isa, no? Yun kung aayawan mong baby na to, syempre. Kaya mamili ka. Itutuloy ko ang pagbubuntis ko at pananagutan mo kami? Kami ha? Kasama ako, hindi lang yung bata. O ipalalaglag ko to. Ano, mamili ka. Gemma, hindi ko naman yata maaatim na ipalaglag mo yung anak natin. Kasalanan sa Diyos yun, Gemma. Parehas tayo mapaparusahan ng langit niyan. OA naman ito. Oh, ano nang desisyon mo? Huwag mong ipalaglag. Wag. Di ibig sabihin pananagutan mo na kami. Kamo, wag ko ipalaglag Pananagutan mo nga kami. Oo. Seryoso yan, Freddy Ayoko maging single mother. Siguraduhin mo muna yung sagot mo. Oo, Gemma. Sigurado ako. Wala nang bawian. Wala na. Buti naman kung ganun. Totoo na yan Simula sa araw na to, kargo mo na ako. Ikaw nang bahala mag-alaga sa akin at sa magiging anak natin. Ikaw nang tataguyod sa kinabukasan naming dalawa. Nakakaintindihan ba tayo, Freddy? Oo, Gemma. Mabuti. Sige na, umorder ka na doon. Gutom na kami ni baby Di pa kami nagtatanghalian. Sige na. Nay, mano po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Salamat po, Nay. Kumusta ba ang trabaho? Mukhang pagod na pagod ka. Kasi, Nay, hindi ko po alam kung paano magsisimula Mukha kang ang balisa May problema ba? Po? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin, ano yon? At wag mo nang subukang maglihim sa akin, anak, ha? Nanay mo ako. Kabisado na kita. Kaya magsabi ka na kung meron para naman matulungan kita. Pasensya na po kayo sa akin, Nay. Pero may kailangan po talaga akong sabihin sa inyo. Ano nga ba yon? Bigla naman akong kinabahan sa'yo, anak. Nay, sorry po, pero... Pero ano? Nay, nakabuntis po ako. Ano ka mo? Nakabuntis ka? Ay, teka! Sino? May girlfriend ka na pala bakit ngayon mo wala sinabi sa akin? Wala po akong girlfriend, Nay. Hindi ko po girlfriend si Gemma. Gemma? Sinong Gemma? Babae na buntis mo? Opo, Nay. Hindi mo siya nobya? Hindi po. Ano? Hindi kayo pero may nangyari sa inyo at nabuntis mo pa. Diyos mo naman bata ka, oo. Tsaka ngayon pa talaga kung kailan may sakit ang tatay ninyo at kailangan ko ng tulong yung magkakapatid pambayad ng gamot niya. Anak ka naman talaga, oo. Pasensya na po talaga kayo, Nay. Nangyari na po Hindi ko naman po pwedeng pabayaan si Gemma at yung anak namin. Abay, oo naman. Hindi talaga dahil hindi ka namin pinalaking pabaya at tumatakas sa responsibilidad. Pero, anong plano mo sa anak mo? Pananagutan ko po silang dalawa, Nay. Oo,
Oo nga, pananagutan mo pero paano nga? Magsasama ba kayo nung Gemma na yon? Sa kayo titira? Paano mo bubuhayin yung dalawang yon? Naku naman anak, sinasabi ko sa'yo, hindi biro itong pinasok mo. Kaya ihanda mo yung sarili mo ha. Dahil mula ngayon, mas dumami pa ang mga taong umaasa sa'yo. Tony, syempre ayokong ipalaglag ni Gemma ang magiging anak namin dahil dadalhin ko yun sa aking konsensya habang buhay. Kaya pinangatawanan ko ang baby namin at nagkasundo na susustentuhan ko ito. Nagdesisyon na rin kami ni Gemma na magsama sa iisang bubong para tuluyan ko ng maako ang pagdadalang taon niya. Tumira kami sa bahay kasama sina nanay at tatay. Meron akong 2 kapatid pero bumukod na sila ng mga tirahan. Sa bahay muna kami habang nag-iipon pa ako ng pera para sa panganganak ni Gemma at para makabukod din kami balang araw. Buti na lang at mabait din ang aking nanay kahit na nung una ay talagang nagulat siya sa ibinalita ko. Siyempre kahit biyaya ang pagkakaroon ng anak, may katumbas pa rin itong mabigat na responsibilidad. Mga responsibilidad na hindi ko naman napaghandaan pa. Hiyang-hiya ako kay nanay dahil sa bitbit kong alalahanin. Ngunit ayoko naman dagdagan ang atraso ko sa magiging anak ko sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanila ng nanay niya. Kaya nga sinikap kong magtrabaho ng mabuti para makabawi. Aaminin ko na nahirapan ako lalo na sa mga gastusin na hinahati ko para sa amin ni Gemma at sa bahay. Pero naging maunawain naman ang nanay ko at palagi niyang ipinapaalala sa akin na unahin ko ang aking mag-ina. Aba, magaling! Nagawa mo pa talagang manood lang ng TV. Teka, sandali. Uy! Gemma! Bakit mo naman pinatay yung TV? Hindi pa tapos yung pinapanood ko. Wala akong pakialam. Bakit ka nanonood ng TV dyan, ha? Tapos ka na bang magsampay ng mga labahan natin? Ha? Sabi na nga ba, nakalimutan mo na namang gawin ano? Hindi andun lang sa pinapatulo ko muna bago isampay. Anong pinapatulo? Ang sabihin mo, nakalimutan mo lang talagang gawin kasi mas inuna mong manood ng TV. Napasarap lang naman ako sa panonood eh. Hindi ko na namalayan yung oras. Sabi ko, iinom lang ako ng tubig eh. Lutang ka talaga kahit kailan ano? Imbis na nakatapos ka na ng ibang gawain at nakagawa ng panibago, hindi ka na nakausad sa ginagawa mo. Kasi inuuna mo pang magliwaliw. Oo na, ito na. Magsasampay na, huwag ka nang magalit, Gemma. Paano hindi magagalit? Itatamad-tamad ka. Eto na, magsasampay na. Teka lang. Oo. Mamaya ka na pala magsampay. Ikuha mo muna ako ng makakain. Gusto ko ng kanin at ulam. Gutom na ako eh. Alam mo namang 2 kami ng anak mong kumakain. Kanin at ulam, hapon pa lang eh. Merienda lang dapat. Ano bang pake mo? Sa'yo nang gusto ko. Wala pang kanin eh. Paano wala pa? Hindi ka pa ba nakakapagsaing? Hindi pa. Diyos me naman, anong oras ka pa magsasaing? Sino inaasahan mo magsaing? Ako na buntis, na masakit ang balakang. Wala rin naman dito si nanay kaya mahiya-hiya ka nga sa akin. Pwede ko namang gawin yan pagkatapos kong magsampay eh. Gutom na nga ako ngayon. Di na ako makahintay kung kailan ka pa matatapos dyan. Gemma naman eh. O ano? Kamot ulo na lang. Sige na, magsaing ka na doon. Tapos, tsaka ka magsampay. Hirap sa'yo, Freddy. Wala kang pagkukusa. Ay, nakakabwisit. Wala ka nang ginawang matino. Grabe ka naman sa walang ginawang matino. Maghapon na nga ako naglalaba, di ba? Pinagmamalaki mo na yung paglalaba mo.
Eh ikaw lang naman dapat ang gumawa niyan. Ano, gusto mo ako pa maglaba? O sige, ayos lang. Para lalong sumakit tong balakang ko at mapasama tong anak natin. Gusto mo yata ganun ang mangyari eh. Ako nakikilos dito. Manood ka na lang ng TV maghapon, sige. Ako na, oo na. Maupo ka na lang dyan, magsasayang na muna ako. Aba, sinisinghalan mo pa ako? Asa na yung remote? Uy! Aray ko! Bakit mo naman ako binato ng remote, Gemma? Pasalamat ka nga, yan lang yung binato ko eh. Kung kaya kong buhatin tong TV nyo, aba, yun na ibabato ko sa yung lintik ka. Bakit ba? Ano na naman bang ginawa ko? Kasi naaaburido na ako dyan sa pagmumukha mo. Lalo na sa pag-uugali mo. Alam mo, narealize ko na ngayon na ang malas-malas ko sa'yo. Nabuti pa yung ibang babae. Asikasong-asikaso sila ng mga kinakasama nila. Eh ikaw, hindi ka pa nga yata nakaka-move on sa pagiging binata mo eh. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na magiging tatay ka na ha. Magkakaanak na tayo kaya dapat umasta ka ng ganun. Eh hindi ko naman nakakalimutan ng responsibilidad ko sa magiging anak natin ah. Oh, sa akin baka nakakalimutan mo. Dahil hindi ko pa pinapanganak ang anak natin, dapat ako muna ang inaasikaso mo. Ako muna ang pinagsisilbihan mo. Kaya lang hindi yun yung nakikita at nararamdaman ko eh. Mas inaasikaso mo pang sarili mo kaysa sa akin. Ni hindi mo nga matanong kung kamusta ako eh. Kung may masakit ba sa akin o kung nagugutom ako. Wala kang pagkukusa. Ay, kulang sa diskarte. Pasensya ka na, Gemma. Ano magagawa ng pasensya mo? Kawawa lang ako sa'yo eh. Sige ka, kapag hindi mo ako inalagaan eh, baka kung anong mangyari sa baby natin. Kaya sana naman Freddy ha, ayus-ayusin mo. Huwag mo rin akong stressin kasi bawal sa aming mga buntis ang ma-stress. Oo, sige. Hindi na mauulit, Gemma. Pasensya na talaga. Pasensya. Baka naman ngayon lang yan ha. Tapos sa susunod eh makakalimutan mo na naman ang mga pinag-usapan natin. Naku, pag naulit pa talaga to. Makakatikim ka na sa akin, Freddy. Hindi lang remote ng TV ang tatama sa ulo mo. Tony, hindi ko talaga inasahan ang mga pagbabago ni Gemma mula nang magsama kami sa iisang bubong. Sa kabila ng maamon niyang mukha, nagtatago pala ang bayolente niyang pag-uugali. Mapanakit siya. Mahilig manghampas, mambatok, at mangurot kapag naiinis. Matalim din siyang manalita sa akin na para bang wala na akong ginawang matino. Narinig ko na yata mula sa kanya ang lahat ng klase ng pagmumura. Wala siyang pakundangan, lalo na kapag mainit ang kanyang ulo. Nasaktan ako ng husto sa turing niya sa akin at naging mababa ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Hindi ako perpektong lalaki, pero ginagawa ko naman ang lahat para maging mabuting tao, ama at karelasyon. Inilihim ko kay nanay ang mga away namin ni Gemma dahil naniniwala ako na kami lang ang dapat umayos noon. At para hindi na maulit pa, pilit kong pinunan ang mga pagkukulang ko kay Gemma. Hindi ko na rin kinokontra si Gemma sa kahit na anong sabihin niya. Mas madali kasi na sundin na lamang siya at umoo sa lahat ng gusto niya mangyari kesa makipagtalo pa ako. Tony, aaminin ko naging under-desaya ako kay Gemma. Pero ayos lang naman sa akin ang ganun kung yun naman ang magdadala ng katahimikan sa relasyon namin. Tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagtatrabaho ng husto. Sa katunayan, nagdagdag ako ng mapagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng ulam sa mga katrabaho ko na luto mismo ni nanay.
Nagsabi kasi ako sa kanya na tulungan niya akong makapag-sideline para may pandagdag ako sa perang iniipon ko. Hindi nagtagal, nanganak na si Gemma at sobrang saya ko nang makita ko ang baby namin. Patulog na kami noon dahil pagod na pagod ako galing trabaho nang mag-labor si Gemma, kaya itinakbo namin siya agad ni nanay sa malapit na ospital. Makaraan ng 1 oras, isinilang na niya ang malusog naming anak na lalaki. Mula noon ay talagang masinipagan ko pa sa pagtatrabaho. Yun nga lang, halos si Gemma na ang natoka sa pag-aalaga sa anak namin. Sa wakas, malapit na ako sa bahay. Nakakapagod tong araw na to. May tumatawag. Oh, si Gemma. Hello, Gemma? Hello, Freddy. Bakit ngayon mo lang sinagot ang cellphone mo? Kanina pa ako tumatawag, ha? Pasensya na, naglalakad kasi ako sa kalsada ngayon eh. Asan ka na ba? Nabilhan mo na ba ako ng tinapay? Ha? Hindi, bakit? Nagpapabili ka ba? Oo! Siguro hindi mo nabasa yung text ko, no? Teka, nag-text ka ba? Tingnan mo tong bubbles na to. Naku, kahit kailan, napakaingot mo talaga. Pasensya na, Gemma. Nasa bulsa ko lang kasi yung cellphone ko eh. Malayo ka na ba dun sa bakery? Bumalik ka. Bili mo ako ng paborito kong tinapay. Ilang araw ko nang gustong kumain nun eh. Sige na. Naku, malayo na ako dun eh. Eto nga, nasa kanto na ako ng bahay natin. Kakainis ka naman eh. Eh di ko nga kasi nabasa yung text mo. Puro dahilan, puro dahilan. Umuwi ka na nga, dalian mo. Kailangan ko ng tulong dito sa anak mo. Wala si nanay eh. Nagpunta sa kamag-anak niyo dun sa kabilang bayan kaya ako lang mag-isa rito sa bahay ninyo. Oh, sige. Nagmamadali na nga ako para makauwi eh. Asan ka na ba? Nandito na sa... Saan? Dito, sa tapat ng pinto ng bahay natin. Oh, ito na. Nandito na ako. Ay, buti naman dumating ka na. Oh, eto si baby. Ikaw na muna mag-alaga. Teka. Bakit? Huwag mo sabihing ayaw mong buhatin yung anak mo. Hindi naman sa ganun, Gemma. Pero... Ano na naman? Kararating ko lang. Di pa nga ako nakakapagpalit ng damit tsaka pagod ako. Naglakad ako pa uwi. Nasiraan kasi yung jeep na sinakyan ko tapos rush hour kaya mahirap sumakay ulit. Kaya naglakad na lang ako. O, ano naman pakialam ko? Para sa kaalaman mo, pagod din ako. Paghapon ko kayang karga yung anak mo. Ni ayaw magpalapag, iyak ng iyak, kaya wala akong choice kundi buhatin. Ni hindi na nga ako makaligo o makapagsuklay ng buhok lalo na't wala rin si nanay. Buti ka nga nakakain ng matinunong pananghalian mo eh. Kamusta naman kaya ako? Gutom na ako kaya kakain muna ako at maliligo. Ikaw na munang bahala sa anak natin. Pero gutom na rin ako saka gusto ko na rin sana munang maligo. Di ka ba nakakaintindi o sadyang bobo ka lang? Gemma naman. Huwag ka naman ganyan magsalita. Bakit hindi? Nakakapikon ka ni. Kasasabi ko lang na gutom na ako at gusto ko nang kumain. Gusto ko na ring maligo pero balak mo pa akong unahan. Pagod mo lang yata mas mahalaga sa'yo. Wala ka talagang awa sa akin, no? Gemma naman. Basta. Ikaw na muna mag-alaga kay baby. Anong gagawin ko? Yan na, umiiyak na si baby. Ano nang gagawin ko? Malamang patahanin mo. Oo nga, pero... Baby, tahan na. Gemma, ayaw niyang tumahan. Naku! Napaka-ignorante mo talaga. Diyan ka na nga. Teka, ano bang gagawin ko para tumahan si baby? Tingnan mo yung diaper kung puno na. Pag puno na, palitan mo. Nandiyan sa upuan yung diaper. Oh, sige. Teka. Hindi naman puno eh. Okay pa naman. Baka gutom si baby. Timplahan mo ng gatas tapos padedehin mo. Ha? Halika kaya muna dito. Paano ako makakapagtimpla? Hawak ko to si baby. Ilapag mo. Maliligo na muna ako. Bahala ka na dyan. Teka lang! Gemma! Halika muna dito! Gemma! Gusto naman tong lalaking to. Ano ba? Paano ba magtimpla? Lipstick naman, Freddy. Pinanganak ka ba kahapon? Nakaya mo nga bumuo ng bata eh. Magtimpla pa kaya ng gatas para sa anak mo? Kaya mo na yan. Gamitin mo utak mo. Kang tatanga-tanga. Pipi ko na ako sa'yo eh.
Uy, sakto. May tirang ulam pa. Tsaka may kanin pa dito sa rice cooker. Diyos ko naman, Freddy, ikaw lang pala yan. Nay, ba't gising pa kayo? Galing akong banyo eh. Ikaw, bakit gising ka pa eh? Alauna na ng madaling araw. Ano po kasi, gutom na gutom po ako eh. Ano? Bakit hindi ka ba naghapunan? Hindi po. Bakit? Teka, halika rito sa lamesa. Dalhin mo na yung pagkain mo. Sige po, Nay. Bakit naman hindi ka naghapunan, anak? Nakalimutan mo ba o busog ka pa nung dumating galing trabaho? Hindi po, Nay. Hindi lang talaga ako nakakahain dahil inalagaan ko yung baby namin ni Jem eh. Hanggang sa nakatulog na lang ako sa pagod. Nasaan naman si Gemma? Nandyan lang po, pero sabi niya pagod din daw siya kaya hinayaan ko na lang na magpahinga. Bakit anak? Bakit nakakunot yung noo mo? Ganun talaga pag may anak, nakakapagod. Kailangan masanay ka na at matagal-tagal mo pang mararanasan yan. Hindi naman po to tungkol sa bata, Nay. Tungkol pala saan? Ewan ko ba, Nay, pero napapansin ko kay Gemma, madalas akong sungitan eh. Di lang simpleng pagsusungit, Nay. Pinagsasalitaan niya ako ng di maganda. Minumura. Tsaka nananakit na rin siya. Ang iksi ng pasensya niya sa akin lalo na pagdating sa pag-aalaga ko sa anak namin. Aminado naman ako na nangangapa ako pero grabe naman siya makapamukha sa akin na parang wala akong alam. Mabilis din po ba kayo nun mapikon kay tatay? Ay oo. Normal lang naman sa babaeng nanganak ang mainitin ng ulo at hindi mo matimpla ang ugali. Kaya lang anak, alam mo mukhang tama ka nga. May kakaiba nga dyan sa Gemma na yan, ano? May pagka, yung alanganing balasubas, alanganing hindi napalaki na maayos. At saka minsan, parang doble kara. Bait-baitan sa akin, pero nahuhuli kong umiismid. Di ko nga lang sinasabi sa'yo kasi kinakasama mo yon. Pero anak, pag-isipan mong mabuti ang mga desisyon mo sa buhay, ha? Alam ko may anak kayo ni Gemma. Pero hindi naman kayo kasal. Pwede mo namang gampanan ng responsibilidad mo sa bata kahit hindi na siya kasama. Tony, malaki ang respeto ko sa mga kababaihan, lalo na sa nanay ko. Kaya naman inunawa ko ng mabuti ang mga sinabi niya tungkol sa pag-uugali ni Gemma na mas lumala nung bagong panganak siya. Baka raw kasi naapektuhan ng pagbubuntis at panganganak ang takbo ng kanyang isip. Pero baka yun din talaga ang tunay na kulay ni Gemma. Dahil maraming tao ang nagbabait-baitan sa una at saka lamang ilalabas ang tunay na ugali kapag nakatali ka na sa kanila. Tahimik na lamang akong kumain nung sandaling yun at pagkatapos ay dahan-dahang bumalik sa higaan upang matulog na ulit. Pero hindi ako nakatulog agad dahil sa dami ng mga tumatakbo sa aking isip. Sa puntong yun, hindi ko naman masabing pinagsisisihan ko na nakilala ko si Gemma. Siya ang nagbigay sa akin ng aking anak. Pero hanggang kailan kaya niya ako pasasakitan? Oo, tinanggap ko na mas dominante sa akin si Gemma. Pero mas maganda sana kung pagdating sa bahay ay may mga bagay na sana ako naman ang napagbibigyan. Sa nangyayari kasi, para na akong robot na sunod-sunuran kay Gemma. Oh, nak, marami pa ako rito biniling laruan mo. Oh, yan. Kulay pulang kotse. Di ba? Ang ganda. Ang gaganda naman ng mga kotse-kotsehan na yan, ha? Mukhang mamahalin. Naku, di naman po, Nay. Anong hindi nagkakahalaga ng 200 yung bawat isang laro ang binili mo? Di pa naman nakakapaglaro yung anak natin. Pwede naman nating itago tapos ipalaro na lang natin pag medyo malaki na siya. Tama ang anak ko. Magagamit pa rin naman ng apo ko ang mga laruan na yan. Di ka nga muna sa kwarto, Freddy. Mag-usap tayo.
Ha? Nakikipaglaro pa ako sa anak Mamaya na... na yan. May sasabihin ako sa'yo. Nay, may kisuyo lang po muna sa anak namin Sige. Ako na munang bahala rito sa apo ko. Salamat po. Ano na, Freddy? Bilisan mo. Oo na, eto na. Ano ba yung sasabihin mo, Gemma? Bakit kailangan pa natin pumunta dito sa kwarto? Alam ka namang sabihin ko sa harap ng nanay mo, mamaya baka kung ano pang isipin nun. Tungkol nga kasi saan yun? Anong tungkol saan? Naku, Freddy ha? Mukhang nagkakalimutan na tayo. Paano? Mas inuuna mo pang bilhan ng laruan yung anak mo na hindi pa naman talaga nakakapaglaro kesa bigyan mo ako ng pera ngayong sweldo mo. Ha? Hindi ko nakakalimutan yun, Gemma. Saka wag mo nang pansinin yung mga laruan na binili ko para sa anak natin. Natuwa lang talaga ako, saka anak naman natin pagbibigyan ko nun eh. Paano hindi ko papansinin yung mamahal? Buti sana kung tagbebente lang sa bangketa, palalagpasin ko pa eh. Kaso 200? Ilang kilong bigas na rin yun, no? Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi naman ganong kalakihan ng sweldo mo para gumastos na akala mo mayaman ka. Ito na, yan. Ayan na, pera para sa'yo. Bakit ito lang? Ha? Anong mabibili ko rito sa 1,000 na binigay mo? Anong kailangan mong bilhin bukod sa mga personal mong pangangailangan? Hindi mo na naman kailangan problemahin ng bigas at saka ulam kasi nga... Tingin ko, hindi ko na rin po problemahin yan dahil gusto ko ako nang magbabudget para sa pagkain natin. Anong ibig mo sabihin? Bilang kinakasama mo, karapatan kong hawakan ng buong sweldo mo. Kaya simula ngayon, ibibigay mo na lahat ng kinikita mo sa akin. Lahat? Oo, lahat. As in, lahat. Ultimo barya, ibigay mo sa akin. Ay, naku. Ibigay mo na rin kaya yung buong wallet mo para makasigurado ako na wala ng perang natira sa'yo. Hindi naman yata pwede yun, Gemma. At bakit hindi? Paano na ako? Paano na yung pamasahe ko? At Di saka... bibigyan na lang kita ng pamasahe mo. Yun lang naman ang kailangan mo eh. Nagbabaong ka naman kaya hindi mo kailangan gumastos ng pambili ng pagkain. Ayoko. Anong ayaw mo? Ano na lang palang papel ko sa pamamahay na to kung hindi mo ibibigay sa akin lahat ng sweldo mo? Sa lagay taga-alaga na lang pala ako ng anak mo na inaabutan mo na lang ng mga kakarampot na allowance pag sumasahod ka. Aba, sumusobra ka na ah. Alam mo, ibigay mo sa akin lahat ng pera mo o magwawala ako rito. Sinasabi ko sa'yo, Freddy hindi mo magugustuhan ang mga gagawin ko pag ginalit mo ako. Sige na. Ibibigay ko na. Huwag ka lang magalit at mag-isip ng ganyan. Bibigay mo rin naman pala. Dami mo pang satsat. Akin na wallet mo. Nay, salamat po dito sa masarap na ulam ha. Walang anuman, anak. Tapos ka na bang kumain? Ay, opo, busog na po ako, Nay. Mabuti naman. Ayan pinaghanda kita ng baon mo sa trabaho. Nako, salamat po ulit, Nay. Bakit ba panay ang pagpapasalamat mo? Hindi naman ito ang unang beses na hinandaan kita ng baon mo sa trabaho Nako, wala lang po. Na-appreciate ko lang po kayo, Nay. Sus, ikaw talaga. Ay siya, sige na. Mag-asikaso ka na dahil baka mahuli ka pa sa pagpasok mo sa trabaho. Sige po, Nay. Ay, Nay, Ano yon? makakapagluto po ba kayo ng ulam mamaya? Ay nako nakalimutan kong sabihin sa'yo kagabi na hindi muna. Kasi may lalakarin akong papeles para sa tulong pinansyal para sa tatay mo. Nako nak, pasensya ka na ha. Baka sa mga susunod na araw na lang ulit. Wala pong kaso yun, Nay. Basta mag-iingat po kayo sa pag-alis ninyo mamaya, ha? Ikaw rin. Sige na, gumayak ka na. Opo, Nay. Naku, wala pala akong pamasahe. Ha? Paanong nangyari yon kakasweldo mo lang kahapon, di ba? Wala, Nay. Puntahan ko lang po muna si Gemma sa kwarto. Magpapaalam ako na aalis na. Sige. Gemma?
Pasok! Ah, Ano? kanina ka pa ba gising? Hindi naman. Kagigising ko lang. Palis ka na ba? Oo sana pero wala pa kasi akong pamasahe. Ah, oo. Teka, bigyan kita. Kunin ko lang yung wallet mo sa drawer. Sige. O, ayan. 300. Pagkasyahin mo yan sa 2 araw, ha? Ha? Itong 300 anong pagkakasya ni kulang to? Anong kulang? Magkano lang naman ang pamasahe mo sa jeep? Magkukulang lang yan kung magta-taxi ka. Dapat hindi na kasi nga nagtitipid tayo, di ba? Kaso… Siguro may iba kang pinagkakagastusan bukod sa amin ng anak mo, no? Ha? Huwag mo kong gawing tanga, Freddy. Babae ako at malakas ang pakiramdam ko kung niloloko ako ng lalaki. Ano na naman ba yung pinagsasasabi mo? Hindi kita niloloko, Gemma. Hindi ko magagawa yun, ano ba? Kaya nga patunayan mo. Kung wala ka talaga ibang pinagkakagastusan, makontento ka na sa kung magkano lang ang ibigay ko sa'yo. Tapos ang usapan. Tony, masama ang loob ko sa gustong mangyari ni Gemma. Hindi dahil inaalisan ko siya ng karapatan na mamahala sa budget ng pamilya namin, kundi dahil naniniwala ako na responsable naman ako sa paghawak ng pera na pinaghirapan ko namang kitain. Simula kasi nang ibigay ko sa kanya ang lahat ng sweldo ko, hindi na ako nakapag-abot kay nanay at halos wala na ring pera na natitira sa akin. Lagi kong tinitipid ang sarili ko sa takot na baka mawalan ako ng pera pangkain at pamasahe. Tila nawalan ako ng kalayaan sa pinansyal na aspeto. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagiging estudyante na mayroong kakarampot lamang na baon. At kahit na sinubukan ko naman na pagkasyahin ang perang ibinibigay sa akin ni Gemma, nagigipit pa rin ako dahil kulang na kulang talaga yun. Madalas nga naglalakad na lang ako para makatipid. Kahit na pagod na ako at delikado ang daan, tinitiis ko na lang. Huwag lang mabawasan agad ang perang ibinibigay ni Gemma. Sa totoo lang, Tony, awang-awa ako sa sarili ko noong mga panahon na yun. Pero nakatatak na kasi sa aking isipan na mas magiging maayos at payapa ang relasyon namin ni Gemma kapag hinayaan ko siyang masunod sa lahat ng gusto niyang mangyari. Tony, hindi ko napigilang ikwento sa mga kasamahan ko sa trabaho ang pinagdaraanan ko sa relasyon namin ni Gemma. Marami ang nakisimpatya sa akin. May nagsabi na mali ang ginagawa ni Gemma, lalo na hindi pa naman kami kasal. Nakakabawas din daw ng pagkalalaki ang pagiging parang asong sunod-sunuran sa amo. At kung ano-ano pang hindi nila pagsang-ayon sa trato sa akin ng kinakasama ko. Hanggang sa kalaunan ay nadagdagan ang aking sweldo. Gawa ng aking sipag at dedikasyon sa trabaho. Pinayuhan ako ng kaibigan ko na ilihim daw yun kay Gemma. Gumawa daw ako ng sarili kong ipon para naman hindi ako mamulubi at para may mapaghugutan ako kapag nangailangan. At ganun na nga ang aking ginawa. Kung magkano lamang ang alam ni Gemma na sweldo ko, ay yun lang ang ibinibigay ko sa kanya. Ang sobra ay inilagay ko sa bangko. Gumawa ako ng savings account. Hanggat maaari, hindi ko ito gagalawin. Para naman balang araw ay magamit ko ito para sa pag-aaral ng aking anak. Ay, sa wakas. Grabe, sakit ng likod ko. Kanina pa ako nakaupo habang nagbabanlaw ng mga nilaban. Parang yun lang ang ginawa mo, nagrereklamo ka na kagad. Yung trabaho nyo nga na minsan ilang oras ka pang nakabitin sa kable ng kuryente. Wala kang ang angal. Trabaho naman yun, tsaka binabayaran naman ako doon. Ano ibig mong sabihin?
Mga damit lang naman natin yung nilalabhan mo ah. O, teka, wala naman akong sinabi ah. Ang akin lang, kinumpara mo kasi yung paglalabas sa Hindi ko trabaho naman ko. sasabihin yun kung hindi ka nagrereklamo dyan eh. Kala mo naman talaga mabigat yung ginagawa niya kung makasabi na masakit yung likod. Grabe ka naman magsalita sa akin, Gemma. Sa lagay, wala na akong karapatang magreklamo? Ganun na nga. Kung paramihan lang ng pagod, mas marami ako maaambag dahil ako ang mas pagod sa ating dalawa. O, edi sige, ikaw na. Sa'yo na ako, Rona. Anong sinabi mo? Wala. Balik na ako dun sa paglalaba ko. Hindi pa kasi ako tapos eh. May mga basahan pa akong kukuskusin doon. Ayusin mo ah. Dapat paputiin mo para naman matuwa-tuwa sa yung nanay mo. Oo na. Doon muna ako sa kwarto. Hahanapan kita ng damit. Ha? Anong damit? Damit na matino. Yung pwede mong suotin. Kasi inimbitahan tayo doon sa binyag ng anak ng kaibigan ko. Sinong kaibigan naman yan? Teka, sandali. Si Lena. Sabi niya pumunta raw tayo kasi kinuha rin tayong ninong at ninang. Ha, hindi ko nga kilala yung anak ng Lena na yun. Makikilala mo na lang pag pumunta tayo doon sa binyag. Kulay light green daw ang theme. Ang alam ko meron ka rito sa drawer mo eh. Light green na polo shirt. Teka, sandali lang, Gemma. Bakit ba? Huwag ka nga humarang dyan. Kita mong naghahanap ako rito ng damit mo eh. Huwag ka dyan maghanap. At bakit? Basta, doon ka lang sa isang cabinet. Nandun naman yung mga damit kong pangalis, di ba? Teka nga, bakit ganyan ka? Ha? Siguro may tinatago ka sa akin ano? Ha? Wala akong tinatago sa'yo, ano ba? Anong wala? Halatang halata sa'yo na meron no? Gemma, wala nga akong... Akala mo siguro hindi ko malalaman kung ano yun ano? Andito ba sa damitan mo? Ha? Pues hahalughugin ko to lalo. Gemma, ano ba? Ano dito ha? Ano dito tinatago mo? Gemma, wala nga akong tinatago eh. Tigilan mo ako Freddy ha? Ikaw lang ang tanga sa pamamahay na to. Akala mo mapagtataguan mo ako? Pues nagkakamali ka kaya huwag mo akong tigilan! Gemma! Ano tinatago mo ha? Gemma, ano ba? Ito ba? Ito ba ha? Sandali. Ano to ha? Passbook ba to? Gemma, akin na yan! Ayoko nga! Gemma, akin na sabi yan eh! Walang giya ka, Freddy! Ano to, ha? Bakit may ganito ka? Akin na sabi yan! Magkano laman ito, ha? Teka, patingin nga. Gemma! Gemma! Udas ka! Malaki-laking pera na rin to, ha? Bakit may ganito ka? Bakit hindi ko alam? Siguro tinago mo talaga sa akin to, no? Sira ulo ka lalaki, ha? May pera ka pala, hindi mo binibigay sa akin? Pera ko naman yun ah! Pero nagkasundo tayo na ibibigay mo lahat ng pera mo sa akin pag sumahod ka na, di ba? Tapos bibigyan na lang kita? Oo nga, pero kulang na kulang yung binibigay mo sa akin, Gemma! Kung magkukulang yun, itansyado ko nga yun! Alam ko kung magkano lang ang pamasahe mo papunta at pauwi sa trabaho mo! Oo nga, pero may iba rin ako pinagkakagastusan! Sinasabi ko na nga ba eh! Hindi yun katulad na iniisip mo! Para sa kaalaman mo, wala akong ibang babae, Gemma! Hindi kita niloloko, hindi ko magagawa yun! Hindi ko kayo ipagpapalit ang anak natin sa iba! Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, hindi ka maglilihim sa akin, Freddy! At lalong-lalo nang hindi mo ako pagtataguan ng pera! Pero pera ko rin naman yan! May karapatan ako dyan! Huwag mo naman sana alisin sa akin yun! Kung makapagsalita ka, kala mo inaapi kita! Samantalang ikaw to nakagawa na mali sa akin eh! Napakasinungaling mo, Freddy! Gemma! Sinungaling! Makasarili! Wala kang kwenta! Wala kang kwenta, Freddy! Wala kang kwenta! Anak, Nay, umiinom ka? Ano yan, beer ba yan? opo, pampaantok lang. Hirap ka bang makatulog nang walang iniinom? O baka naman may bumabagabag sa'yo? Freddy, Maliit na bagay lang naman po, Nay. tungkol ba ito kay Gemma? Hindi po. Ay ano? Pagod lang po ako. Nakakapagod po palang maging tatay, Nay, no? Nakakapagod maging magulang pero buti masaya naman. Ay oo, nakakapagod. Pero masaya. Nakakapagod lang naman yan ngayon kasi maliit pa lang yung anak nyo ni Gemma. Pag lumaki-laki na yan,
makakapagpahinga ka na rin. Sana nga po, Nay. Anak, Ano po yun, Nay? sigurado ka tungkol lang sa anak mo yung bumabagabag sa'yo? Meron ka pa bang ibang pinoproblema? Nay, Oh, wala po. Wala po, Nay. ano yon? Mukhang may sasabihin ka pa. Wala po, Nay. Meron eh. Wala nga po. Freddy, Wala po, Nay. Wala po talaga. anak naman. Kaya ko po to, Nay. Kung ano man pong pinagdadaanan ko, kaya ko pa naman po. Saka na lang po ako magsasabi kapag kailangan ko na ng saklolo. Siya, sige. Kung ayaw mo talagang magsalita, hindi kita pipilitin. Pero anak, huwag kang maghintay ng matagal bago ka humingi ng saklolo, ha? Kasi baka mamaya, huli na pala ang lahat bago kita matulungan. Ano man ang mangyari, andito lang ako. Kakampihan kita, kahit ikaw pa ang pinagmumukhang masama. Tony, kahit gustong gusto ko nang magsabi kay nanay, pinigilan ko ang aking sarili. Dahil ayoko nang mandamay ng ibang tao. Nagkataon kasi na wala si nanay nung umaga na yun. Dahil inilabas niya ang anak namin para maglakad-lakad. Natigil na lang ang walang habas na pangahampas sa akin ni Gemma nang marinig niya ang papalapit na iyak ng baby namin. Indikasyon na nasa labas lang ng bahay si nanay. Pero bago pa ako makita ni nanay na mukhang kawawa, pinagbantaan na ako ni Gemma na umayos at wag na wag magsusumbong. Bagay na sinunod ko naman kasi nga ayoko nang madamay pa si nanay sa away namin. Hindi nagtagal, mas lumala pa ang turing sa akin ni Gemma. Simula nung nalaman niya na may pera akong itinatago, mas hinigpitan niya ang kapit sa aking leeg. Pinagbawalan na niya akong lumabas kasama ang mga kaibigan o kaya mga katrabaho ko. Bahay at trabaho lang dapat ang pinupuntahan ko at madalas na niyang kinakalikot ang aking cellphone sa takot na baka marami pa akong inililihim sa kanya. Sakal na ako sa pag-uugali ni Gemma. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko upang makawala sa kanya. Apektado na ang isip ko, maging ang aking pangangatawan. O anak, ito na yung tubig mo. Salamat ho, Nay. Freddy, sigurado ka ba talaga na wala kang sakit? Opo, wala po. Kasi anak hindi ko mapigilan mag-alala. Lalo na napapansin ko na namamayat ka. Tingnan mo nga yung damit mo. Dati halos pumutok yan sa'yo tapos ngayon ang luwag-luwag na. Ano po kasi, nagbabawas po ako ng timbang, Nay, kasi syempre, gusto ko pang mabuhay ng mahaba para sa anak namin ni Gemma. Abay, grabe naman pagbabawas ng timbang yan. Hindi ka naman ganun kataba. Tsaka, hindi ako naniniwala sa'yo. May problema ka, anak. Ramdam ko yon bilang nanay mo, kaya wag mo nang subukan na maglihim pa sa akin. Halatang halata naman sa itsura mo. Ang lalim ng mga mata mo. Nangangalumata ka na. Yung totoo, Freddy. Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Nay, Ano, nak? Magsabi ka lang sa nanay. Bakit ka umiiyak, Freddy? pasensya na po kayo sa akin, Nay, ha? Walang kaso yun. Bakit ka ba kasi umiiyak? Ano bang nangyayari? Sabihin mo na't kinakabahan ako sa'yo, ha? Anak, sige na, magsabi ka sa akin. Nanay mo ko, pagkatiwalaan mo ko, ha? Andito ako para tulungan ka ano man yung problema mo.
Sa Gemma po kasi. Oh, ay anong meron kay Gemma? Sabihin mo, may ginawa ba siya sa'yo? Inaapi ka ba niya? Isumbong mo sa akin, ako nang bahala sa'yo. Nay, tingin ko po, hindi na kami nagkakasundo eh. Marami kaming bagay na pinag-aawayan, lalo na pagdating sa pera, Nay. Kinuha na po niya lahat ng pera ko. Wala na siyang tinira sa akin. Binibigyan na lang niya ako ng pamasahe ko pero kulang na kulang pa rin yun sa akin. Paano naman yung personal kong pangangailangan, di ba? Bakit naman ganun? Sinubukan mo na ba siyang kausapin? Opo, pero pinagdududahan niya ako na nang bababae ako pag humihingi ako ng dagdag na pera sa kanya. Pinaghihinalaan niya ako. Kahit na sinabi ko naman na wala, hindi ko magagawa sa pamilya namin yun. Naku. Masyado naman pala siyang praning at walang tiwala sa'yo, anak. Ayun na nga po, Nay. Ang totoo, nasasakal na ako sa ginagawa sa akin ni Gemma. Kahit naman siguro ako yan din ang mararamdaman ko kung halos kontrolin niya na yung buong buhay ko ano pa ba, anak? Ano pang ginawa sa'yo ng babaeng yon, ha? Sabihin mo lang sa akin, magsumbong ka. Basta, Nay, marami pa po. Diyos ko. Kaya ka pala siguro namayat ng husto dahil sa lintik na babaeng yon. Buti pa, anak. Hiwalayan mo na ang Gemma na yan. Hiwalayan mo. Hindi ko po magagawa yan, Nay. At bakit hindi? Grabe na yung ginawa niya sa'yo, oh. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya may gawin pa siya na mas matindi sa'yo. Di naman po siguro aabot doon, Nay. Hindi natin sigurado. Baliw yata yung babaeng yun Nanay pa rin po siya ng anak namin. Saka kung hihiwalayan ko si Gemma, masisira ang pamilya na iniingat-ingatan ko. Ayoko po na mangyari yun. Kaso hindi ka nga tinatrato ng maayos ng babaeng yun. Maawa ka naman sa sarili mo, Freddy. Wag na wag mong hahayaang apihin ka ng babaeng noon mo lang naman nakilala. Ano na naman ang pinagsasasabi niyo dyan, Nay? Tsaka makasabi naman kayo na hindi ko tinatrato na maayos yung anak niyo, wagas. Gemma, kanina ka pa ba nandyan? Oo. Kanina pa ako nakikinig sa usapan ninyo ng nanay mo. Narinig ko lahat ng mga sinumbong mo at paninira sa akin. Hindi kita sinisiraan. Walang sinabing masama sa'yo ang anak ko. Pero lahat ng ginawa mo sa kanya, kung paano mo siya tratuhin at pagsalitaan lahat masama. Kapal na mukha mo babae ka, pinatuloy kita rito sa pamamahay ko. Tinanggap kita na maayos, pinakisamahan na mabuti pero babastusin mo lang si Freddy. Wow kayo nga yung walang ginawa kundi humingi ng pera sa kanya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, puro kayo hut-hut ng pera kay Freddy. Pamalyado na yung anak nyo. Dapat hindi niya na kayo kargo ng asawa niyong may sakit Kaya nga kinuha ko lahat ng sweldo niya para naman hindi niya na kayo mabigyan ng pera kasi namimihasa na lang kayo Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa amin. Baka nakakalimutan mo, mga magulang kami ni Freddy. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Mga magulang nga kayo ni Freddy na pabigat at nakaasa pa rin sa kanya hanggang ngayon. Mga abusado, walang kwenta, dahil niyo pa yung mga lintana! Tumigil ka na, Gemma! Bakit mo ako tinulak? Wala kang karapatang bastusin ang nanay ko! Wala! Nanay ko siya at nasa pamamahay ka namin! Sumusobra ka ng babae ka? Pinagpasensyahan kita, Gemma! Inunawa akong pinanggalingan mo! Nag-adjust ako sa'yo! Naging masunuring kinakasama at tatay ng anak natin! Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan nyo at kung paano kayo mapapabuti ng anak natin. Pero anong kinanti mo sa akin, ha? Inabuso mo ang kabaitan ko, Gemma! Pati nanay ko! Nagawa mong bastusin! Hindi na ako makakapayag niyan, Gemma! Ayoko na! Hindi na kita kayang pakisamahan! Maghiwalay na tayo! Hindi ka pwede makipaghiwalay sa akin! May anak tayo! Mas kukunin ko ang anak ko sa'yo! Gagawin ko ang lahat para sa akin siya mapunta at hindi sa isang tulad mo! Alam mo kung ano dapat sa'yo? Dapat sa'yo maging mag-isa! Total sarili mo lang ang iniisip mo Pagod na akong maging alipin mo, Gemma. Kaya simula sa araw na to, tapos na tayo! Tony, nung araw na yon ay lumaya sa pamamahay namin si Gemma. Iniwan niya sa amin ni nanay ang anak namin dahil umpisa pa lamang ay hindi naman malalim ang pagmamahal niya sa bata.
Hinayaan ko lamang siyang umalis. Pero kahit nahiwalay na kami ni Gemma, hindi ko pa rin naman siya tinanggalan ng karapatan na makita ang anak namin. Sa katunayan, makalipas ang 6 na buwan, pumayag akong bumisita siya sa bahay para makita at makasama ang anak namin. Umasa ako na magbabago siya at mapagtatanto niya ang mga maling nagawa niya. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin nagbabago si Gemma. Lumalabas pa rin ang pangit niyang ugali. Pati personal kong buhay ay pinanghihimasukan niya at gusto niya pa rin akong kontrolin. Pero hindi na ako ang dating Freddy na hindi marunong lumaban. Dahil ngayon, marunong na akong maglagay ng hangganan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Freddy. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.